Hello 18! Itong video na to, gusto kong i-share sa inyo kung ano nga ba ang first impression ko sa mga members ng SB19. Ito, honest opinion lang naman na, kumbaga honest reaction ko lang. No bashing, sabi nga ni Small Laude. Siguro naman yung iba sa inyo, ito rin yung mga impression nyo nung una nyo silang nakita. So, gaya nga ng una kong sinabi, una kong nakita si Josh tuloy, si Stell at si Pablo sa The Voice. Tapos sabi ko, sino ba itong mga to, diba? Yun ang ano ko. Ngayon, nung nakita ko yung buong grupo, yung 5, si Josh, si Justin, si Ken, si Pablo, at saka si Stell, sabi ko, mga K-pop ba ito? Ganun. Pero sabi ko, ang mukhang Koreano lang sa kanila, si Justin, tsaka si Josh, kasi medyo may pagkasingkit silang. Kumbaga lalo na si Justin, di ba? Yung itsura niya parang Koreano talaga. Tapos si Josh, medyo singkit din siya. Tapos lalo na si Justin, maputi siya, di ba? Talagang ano. Pero sabi ko, yung tatlo, si Ken, si Pablo, tsaka Stell, hindi sila mukhang Koreano. Kumbaga, Pilipinong-Pilipino yung itsura nila. Lalo na si Pablo tsaka si Stell. Alam naman nating lahat na nagkaroon sila ng enhancement, di ba? Which is hindi naman masama, lalo na sila mga lumalabas sa TV, nagpe-perform ganyan. Kung itutulong ba nung pagpapa-enhance nila yung kung makakatulong nga ba yung pag-enhance sa magiging performance nila, much better, di ba? Uso na yun ngayon, hindi na yung issue kung sakali mang may pinaretoke sila. Kumbaga, pero kasi yung itsura nila noon na yung nung una silang lumabas, di ba? Makita naman natin kung ano yung itsura nila noon tsaka yung ngayon. Kumbaga, pag pinagtabi mo, hindi mo masasabing sila yung noon sa ngayon. Kumbaga, kaya sabi ko, una si Pablo, ang first impression ko sa kanya, sabi ko, ano naman itong mukhang Shano? Kasi kumbaga, medyo maitim siya. Tapos may kulay yung buhok niya noon, nung una ko siyang nakita. Tapos yun nga, pangu talaga, ganun. Tsaka yung the way ng pananalita niya, sabi ko, Shano. Talagang probinsyano. Tapos naman itong si Stell, sabi ko, bakla ba to? Gano'n na, mukha siyang bading, gano'n na, so, pinifigure out ko kung bakla ba siya. Lalo pa mataas yung boses niya, ganyan. Tapos yun nga na, ang kapal kasi ng makeup, kumbaga halatang makakapal yung mga makeup nila. So, sabi ko, anong mga to? Ano bang gender itong mga to? Although, hindi ko naman nilalait or dinadaw ng mga bakla. Kumbaga, inaano ko lang na kung ano yung kasarian niya, kung lalaki ba siya o bakla, ganyan. Pero yung nga ang first impression ko sa kanya na parang bakla ba to? Parang ganon. Tapos yun nga, isa rin si Josh. Akala ko bakla din. Dahil nga sometimes yung itsura niya parang bakla. Pero sabi ko bakla ba? Pero parang mayabag na hindi mo maintindihan. Mga ganon. Tapos itong si Ken, lalaking dating. Oh, don't get me wrong. Parang anak ko na yan. I-match ko na lang siya sa anak ko, which is yung bunso ko, dancer din yon. Dancer siya sa States, mahilig siyang sumali sa World of Dance sa Amerika. So, sana mag-beat sila. Na makasayaw din ng anak ko kahit sino sa kanila o kahit silang lahat, kumbaga ganon. Talagang dancer din yung daughter ko, yung bunso ko, ayan. So, yun nga, si Ken, lalaking dating. Kaya lang, yun nga, yung impression ko sa kanya nun, pangit ba siya? Parang laging niyang gustong takpan yung mukha niya. Talagang sa kanilang 5, sabi ko, hindi naman siya
pangit, parang ganun na, bakit ano, lagi niyang tinatakpan yung mukha niya. So, yun nga, impression ko sa kanya, isa ring prom-D, na ano, kasi yung buhok niya no, na yung parang ano, parang bunot, parang ganun. Tapos, paiba-iba pa ng kulay ng buhok. So, sabi ko, ano ba naman ito? Parang, ano ba ang gusto nilang ipakita o ipaabot sa mga fans nila kung anong klaseng grupo sila, gano'n. So, yun nga. Tapos yun nga, tapos na si Pablo, tapos na si Stel, si Ken, si Josh, tapos na rin, si Justin. Yun nga, si Justin, Totoy, ang dating niya, yun nga, mukhang siyang pinakamabait, lagi naka-smile. Tapos yun nga, akala ko siya Koreano. Kaya sabi ko, siya, sa kanilang 5, si Justin talaga ang mukhang Koreano. So, sabi ko, ano ba ito, mga gaya-gaya sa K-pop? Kumbaga, hindi naman sila mukhang K-pop, mga ganon. So, sabi ko, just ordinary, ano na naman itong mga to, group na naman, ganyan. Tapos hanggang sa, palaging, pasensya na kayo kung medyo parang disco tong yan, kasi naka-open pa rin sa SB19 tong TV ko, ayan. lagi lang naka-on sa kanila nga yung TV ko pagka tinanggal ko lang yung sound. Ayan, so ayun, tapos yun nga, unti-unti, gaya nga na sinabi ko, unti-unti na pinapanood ko sila, hindi lang sila magaling kumanta, magaling mag-rap, magaling magsayaw. May sense of humor din sila. As in talagang natural yung mga pagpapatawa nila. Ayun ako, tawa talaga ako nagtawa sa kanila dahil nga, yun yung maganda yung pagka-natural nila. Hindi mo makikita na para silang nagpe-pretend na to be someone, parang ganon. Talagang sila ganon. Tapos yun nga, isa pang napansin ko sa kanila, ayan na naman sila. Ang isa pang napansin ko, ang parang pinaka spokesperson nila, si Stel. Kasi pagka, parang lagi siya yung nagsasalita, ganyan. Tapos, sometimes si Pablo at saka si Josh. Si Justin, saka lalong-lalo na si Ken. Bihirang-bihira ako marinig magsalita. Ayun. Parang laging nahihiya itong si Ken magsalita. So, ayun. Si Estel, tsaka si Pablo, ang laging nagsasalita. Tapos sa mga interviews, yun din, sumasagot din palagi si Josh. Ayan. Tapos yun nga, tuwing laging si Estel din ang lagi kong nakikita na solong nag-guest sa ibang show, yung mga ganyan. Gaya nga nung mayroong show ang Street Boys, diba? Nag-guest si Estel doon, nagsayaw din siya dun sa Street Boys. Ayan. Tapos yun nga, silang dalawa ni Pablo yung nasa The Voice. Kaya nga sila yung unang-unang nakilala ko na member ng SB19. Ayun. So, sa kanilang 5, nakikita ko naman na hanggang ngayon, grounded pa rin yung mga paa nila. As in, talagang very humble pa rin. Gaya nga kanina nung pinanood ko na naman yung It's Showtime, na nagulat sa kanya si Vice Ganda dahil nag-text nga daw si Stel sa kanya na kung pwede niyang tawagan si Vice Ganda, ganyan. Yung pala gusto lang magpaalam na kung pwedeng mag-promote sila sa It's Showtime. O di ba, super sikat na sila, pero kumbaga sila pa yung nakikiusap na, uy, pwede bang mag-guest at mag-promote sa show nyo. Yung mga ganong klase ng approach nila, ganon. Talagang very humble pa rin sila na hindi nila nilalagay sa ulo nila yun. And which is sana wag niyong ilagay talaga sa ulo niyo kung ano man yung narating niyo ngayon. Stay humble at stay humble and grounded. Ayan. Tapos isa pang na-appreciate ko sa kanila yung napanood ko yung yun nga yung pagkanta nila ng yung mapa. Tapos miyak pa si Ken.
Diyos ko, nag-uumpisa pa lang siya, nakikitak pa lang siya, pumupunas-punas na pati tuloy ako. Kasi magkaka-sinusitis na ako, hindi ko kayang panoorin ng buo yung talagang umiiyak siya. Nilipat ko agad dahil nga nararamdaman ko na yung pagtulo ng sipon ko at medyo nananakit na yung dito ko, kung if you know what I mean. Kumbaga, di ba pag kayo nagpipigil kang umiyak masakit dito. Kaya yung nakita ko na, ay sabi ka, nilipat ko na, talagang very heartfelt kasi yung mga songs din nila. So, hindi lang yung parang mga kantang baliwala lang na walang saysay, ganun. Lahat, mostly, hindi ko naman sinabing lahat, pero kumbaga mostly, may katuturan may katuturan yung mga kanta nila, may sense, kumbaga, gaya niya nung Mapa, yung tilaluha, tapos yung ano ba yung isa, yung hanggang sa huli ba yun? Hanggang sa huli o hanggang sa muli, basta yon. And then yung watawat, may ano rin yun, kumbaga may meaning din yung kanta nilang watawat nga, ganyan. So yeah, hindi lang basta gumawa sila ng kanta ng wala lang, kumbaga may mga sense din yung yung mga sinasabi ng kanilang kanta. And then isa pang nakita ko nga sa kanila yung brotherhood nila. Yun talagang hindi sila nagsasapawan sa performance. Bawat isa sa kanila merong part na showcase yung vocal ability nila. So, tsaka yung yung naglilipatan na sila ng pwesto, very smooth na talaga, tapos very synchronized sila, di ba? Ang isa sa mga kinaiinis ko sa mga grupo, lalo na yung mga buguhan, yung ang aarte na kumbaga kayo bago, meron binigyan kayo ng chance na makapasok ng showbiz, ganyan. Tapos kumbaga hindi nyo pagbubutihin yung pagpapractice ng sayaw, yung pagpapractice ng kanta. May mga ganun, di ba? As in, siguro naman natatandaan nyo yung ibang mga grupo dati sa Showtime. Binanggit talaga. Pero kumbaga, yun yung kumbaga, kailangan yung patunayan na worth it na nandyan kayo. Ganon, kumbaga, hindi yung hindi pa kayo sikat, arte-arte na kayo dyan. Imagine tong SB19, ilang taon na, 6 years na. Pero kumbaga, para pa rin silang mga baguhan na parang parang laging ang ginagawa is yung, if you know what I mean, yung consider this as your last performance. Parang laging ganun yung performance nila, na bigay todo, as in talagang praktisado, ganyan na walang nagkakamali. Kasi lagi kong pinanonood lahat ng mga performances sila. Although alam ko napakarami pang ibang mga videos na nandyan para sa SB19, hindi ko pa napapanood lahat. Pero kumbaga, yun nga yung mga pag may free time ako na wala naman akong ginagawa, yun lang ang lagi kong pinanonood sila. Kasi I still want to know more of them, dahil nga hindi pa ako ganun kadip na kilala sila. Yung mga nagtanong sa akin kung napanood ko yung PBB, yun, sa pa yun, tuwan-tuwa na naman ako doon. Yung, di ba nagluto sila ng itlog, itong si Ken, talagang napaganon pa yun. Siguro tawalsik yung mantika. Luto sila ng tapos yun, habang kumakain sila, yung walang kaarte-arte, basta kain lang silang ganyan. Pati nga nung binisita sila ni Vice Ganda, di ba, nang interview sila, may dalang tinapay si Vice Ganda. Wala, kain lang silang kahit na habang ini-interview. Tapos yung isa pa, yung meron silang shooting ng ng isang commercial, yung TM yata yun. Tapos nag-break sila, kumbaga kumakain sila ng tusok-tusok, kumbaga itong si Estel kumakain ng Betamax, tapos itong si Ken kumakain yata ng barbecue yata, or isaw yata yung kinakain niya na tinututok sa kanya yung camera. Sabi niya, bakit ba ako yung sa akin yung tinututok yung camera? Parang itong si Ken laging parang naiinis na siya yung tinututok yung sa kanya, tinututok yung camera.
nakakatawa. Hindi siya yung kagaya ng iba na papansin na gusto laging nasa camera. Siya naman iwas naman ng iwas sa camera. kaya tawag-tawag ako palagi sa kanya, parang mukha niya parang gano'n. Ayun. Ano pa ba yung mga napansin ko sa kanila? Yun nga, talagang mahal na mahal nila yung mga fans nila. Nakikita ko naman na lagi nilang binabanggit ang mga 18s, ayan. At nagpapasalamat din sila sa mga suporta ng kanilang mga fans. So, di ba, parang bihira ako makakita ng ganon na talagang mahal nila yung fans nila, na talagang ina-appreciate nila yung mga ginagawa ng mga fans nila. So, ayun. So, kung may mga suggestion kayo or mga input kung ano pa yung mga pwede kong malaman tungkol sa kanila, please comment below. Tapos yun nga, sana nga magkita-kita tayo one time sa event ng SB19. Ayun, balitaan nyo lang din ako kapag ka nandito ako sa Pilipinas. Lagi ako may free time. So, kapag ka, sabihan nyo lang ako, pupunta ako sa Panigurado. Ayun. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at nag-comment ulit sa video ko regarding dun sa kung sino ang bias ko. And ayan, ang dami rin nating maka-Ken, di ba? Hindi ko naman sinasabing kay Ken lang, pero kumbaga sa lahat ng member ng SB19. Pero kumbaga, siyempre, love na love natin si Ken, di ba? Love natin silang lahat. Pero yun nga, bias lang. Ayan. Si Ken kasi lalaking dating, di ba? Ay, nako, ayan. Tsaka iba yung boses kasi talaga ni Ken. Tsaka, ewan ko ba, yung batang yan, kung siya yung, nakakuha ng pansin ko. Yan, si Ken. Kasi nga, yun, parang very mysterious yung dating niya. Patago-tago siya ng mukha. Tsaka pas hindi siya nagsasalita. Ayaw niyang ayun, magsalita man siya sa mga interview, konting-konti lang, hindi kasing daldal ni Josh tsaka ni Stel. Ayan. So, ayun. So, I hope to hear more comments from you, and thank you for watching, and God bless. Don't forget to subscribe and like and share this video, and also hit the notification bell. Maraming salamat mga 18s. Thank you, and thank you rin sa pag-welcome sa akin.